Hi, hello. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kamaestro. Pasensyahan niya po kung medyo nawala po tayo sa ating devotion, okay, sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos. Again, pagpasensyahan niyo po kung bakit po ako nakasunglass kasi medyo nasisilaw po ako sa liwanag po ng ilaw dito sa aking trabaho at dahil nga po sa ating preaching. So, makikita nyo naman po, no, sa paksa sa taas, let us be ready for the tribulation. Prepare for the second coming of our Jesus Christ. Okay, noong nakaraan ay napagtalakayan natin ang tungkol sa rapture. Okay, so sinabi natin sa rapture, dito ay magpapakita ang Panginoon, pero siya ay sa ulap lamang. Nandun siya sa ulap. At ang mga taong naging matuwid, okay, ang mga anak ng Diyos na naging matuwid at sumunod sa kanyang decree, sa kanyang batas, okay, dadalhin ng Panginoon, okay, tatagpuin nila ang Panginoong Jesucristo doon sa ulap, papunta sa kalangitan. At pagkatapos ng rapture, ay magkakaroon ng tinatawag na tribulation. There will be a tribulation. Ano ba yung tribulation sa aspektong pangrelihiyon? So, yung tribulation, para lang maintindihan natin mga kamaestro, no, sa wikang Tagalog, ano ba ang kahulugan nito sa wikang Tagalog? So, pag sinabi natin tribulation, ito ay matinding paghihirap, pasakit, o pagsubok. Ito ay tumutukoy doon sa mga panahon, season of hardship, kahirapan, mga problema, pagdurusa, maaaring pagdurusang pang-emosyonal, pang-pisikal, sa katawan natin, o maging pang-spiritual. Pero, madalas itong ginagamit ang term, ang word na tribulation, sa kontekstong pangrelihiyon o moral na pagsubok na pwede naman natin maaari din natin magamit sa ating pang-araw-araw na buhay. So, itong tribulation in biblical context, okay, sa biblical context, sa kontekstong pambiblika o Biblia, ang tribulation refers to a period of intense. Pag sinabi natin intense ay sobrang paghihirap, sobrang sufferings, persecution, okay, pagpatay, or mga trials or pagsubok. Especially those that test believers' faith. So sa tribulation, dito na matetest, okay, ang ating trust and faith bilang mga believers. Pag sinabi natin believers, we are believing, okay, in Jesus Christ as our God and Savior. Okay? So it appears both as a general term for hardship, kahirapan, and also in a prophetic term means end time context. Pag sabing end times, matatapos na o magugunaw na ang ating mundo. Okay, yun po yung biblical term or meaning ng tribulation. So, ang general biblical meaning po ng tribulation is often used in the Bible. Ginagamit sa Biblia o sa ating scripture to describe the sufferings and trials experienced by believers. Ano ba yung mga sufferings, mga paghihirap at mga pagsubok na mararanasan ng mga believers, ng mga mananampalataya, kagaya natin? So, these hardships are seen as opportunities for growth, okay, paglago, perseverance, and dependence natin sa ating Panginoong Diyos, sa Kristo at ating Diyos. Okay? Sabi nga po sa John 16:13 o John chapter 16 verse 13, in the world you will have tribulation. Nasusulat yan po sa ating scripture o banal na aklat. But take heart, I have overcome the world. Sinabi dito ni Jesus, okay, Jesus tells His followers that trials are inevitable. Hindi natin maiiwasan. Okay? Trials is just part of our life. But He offers hope and victory. So, huwag tayong malungkot, huwag tayong matakot. Dito sa tribulation ito, maranasin natin ng matinding kabigatian, pagdurusa. Even, kailangan natin isugal ang ating buhay, but don't be afraid. If you have the faith and trust in Jesus, He will give you hope and victory.
magiging victorious tayo. Pahal nyo? Isa pa na versikulo o verse sa Bible about this tribulation ay ito. We rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character. Okay? Yan naman po ay sa Romans 5 verse 3 and 4. So, ano ba yung sinasabing great tribulation sa eschatological context? Okay? Ito yung sinasabi ko kanina na end times prophecy. Yung mga propesya sa katapusan ng mundo. So, the great tribulation refers to a specific future period of unparalleled distress. Oh my God. Unparalleled distress and divine judgment. Yan na yung paghusga. Okay, divine. Banal, matuwid, na panghusga before Christ's second coming. Bago tumating ang ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Ano ba yung mga key Bible verse na napapaloob dito na magpapatunay na itong tribulation na ito ay mangyayari, okay? At mangyayari yung ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa Matthew 24:21, for then shall be great tribulation. Okay? For then shall be great tribulation such as was not since the beginning of the world. Jesus warns about a time of great suffering before His return. Okay? Winawarningan tayong mga tao na magbalik loob na sa Kanya, makakilala sa ating Panginoon. Iwasan na natin ang mga worldly desires, ang mga worldly activities po natin. Okay? At sobrang pag-inom ng alak, sobrang pagsasaya, sobrang pagkagumon, sobra sa material na bagay. Okay? Unahin natin ang Panginoon. God is a jealous God. Okay? Kung tutuusin, wag na natin dapat unahin ang Panginoon. Kasi pag sinabi natin unahin natin ang Panginoon, maaaring meron lang tayong daily devotion. Okay, inuna ko na ang Panginoon. Inuna ko na ang Panginoong Diyos. Si Jesucristo, kasi every morning naman ako ay nagdadasal sa Kanya. Pero, God is a jealous God. Wag nating unahin ang Panginoon. Gawin natin kabahagi ang Panginoon ng ating mga buhay sa ating pang-araw-araw na gawain. Kasama natin ang Panginoon sa ating trabaho. Kasama natin ang Panginoon sa ating pag-aaral. Kasama natin ang Panginoon sa lahat ng mga aktibidades na ating gagawin. Kapag lagi nating inuuna ang Panginoon, sinasama niya siya sa atin, sa pang-araw-araw natin mga ginagawa o buhay, malaki ang opportunity o chance natin na makasama natin siya sa kalangitan, sa second coming. Kaya nga winawarningan tayo. Kaya mabait pa rin ang Panginoon. Ginagawan pa rin niya tayo ng pagkakataon na para magbago, na makakakilala sa Kanya, na magbasa ng Kanyang scripture, na magbasa ng banal na aklat. Dahil yung banal na aklat, yun ang matuwid na gabay para sa atin upang diretso tayong makatungo doon sa maliit na pinto papunta sa kalangitan, na wala ng kalungkutan, na wala ng tribulation na kapaghitian, na wala na kung ano-ano mga trials, wala na kung ano-ano mga problema, kundi ang gagawin lamang natin doon ay magsaya, okay? Magsiawi kasama ang libo-libong mga anghel na mayroong makalangit na himno, di ba? Yun ang kanyang kapangakuan. Sinasabi naman sa Revelation chapter 7:14, they are they which came out of great tribulation and have washed their robes. Ito naman ay nire-refer doon sa mga taong who remained faithful during the intense trials. Kaya nga dito sa tribulation na ito, okay, na mangyayari, okay, before ng ikalawang pagbabalik ni Kristo sa ating mundo, ay manatili tayong tapat sa Kanya. Huwag tayong magalit sa Kanya, huwag tayong magtampo sa Kanya.
Dahil darating ang intense hardship, intense suffering sa atin. Always offer our properties, our lives, our families, and even ourselves to Jesus. Ano man ang kapagatian na ating mararanasan sa second coming o before the second coming, i-offer natin lahat sa ating Panginoon. Ito yung panahon na kailangan manumbalik na tayo sa ating pananampalataya. Na kailangan na huwag na tayo masyadong magsaya. Iwasan natin mga worldly activities and worldly desire. Nangyayari na ngayon, mga kapatid, ang gulo sa Middle East, sa Israel. Okay? Ay may sinasabing magkakaroon ng ikatlong templo na mayroong darating na manlilin lang na Antichrist na susundin ng lahat ng tao, na akala ng mga tao, ito ay ang ating Panginoon kasi magpapakita rin siya ng mga magagandang gawa, ng mga mirakulo na katulad na nagagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya maging maingat tayo, maging mataman tayo sa ating mga pananampalataya at huwag tayong palilinlang sa anumang gawa ng kalaban. Okay? I-summarize natin sa General Tribulation. Ito ay yung pang-araw-araw na mga sufferings natin. Persecution. Maging mga personal trials na mararanasan natin mga believers. At kung hindi pa kayo mga believers, ako kumikilala sa ating Panginoon Kristo bilang Diyos na buhay at tagapagligtas. Kumilala tayo sa Kanya. Ang sabi nga niya sa Kanyang salita, I am the way, the truth, and the life. No one will go to heaven without passing through me. So si Jesus ang ating magiging daan at gabay. Sumunod tayo sa Kanyang mga decree. Sumunod tayo sa Kanyang mga utos. Magbagong buhay tayo. We should be a renewed Christian. We should be born again. Isilang muli tayo sa ating pananampalataya. The old has gone and the new has come. Yung lumang tayo, yung lumang pananampalataya natin, yung lumang pagkatao natin ay kalimutan na natin. Iwaksin na natin yan. I-cast out na natin yan. I-embrace natin yung bago nating pananampalataya na kumikilala tayo kay Kristo bilang Diyos na buhay at tagapagligtas na siyang tutulong sa atin kapag dumating na itong matinding tribulation na ito na kung saan ang sunod na ay ang ikalawang pagbabalik niya at doon na magkakaroon ng divine judgment na ang mga namatay ay muling mabubuhay. Okay? At tayo ay huhusgaan na kung saan tayo nga pahintutan mapunta. Doon ba sa kalangitan o doon sa lugar na lake of fire na kapag napasok mo yun, wala nang labasan. Habang buhay nang maghihirap ang ating mga spirito, ang ating mga kaluluwa, lumalangoy sa mainit na apoy na may asopre, may mga buhay na uod. Ay mapaso nga lang tayo, ang sakit-sakit na. What more lumangay ka doon? Ang sabi ng Panginoon sa mga anak niyang hindi nakakilala sa Kanya, hindi sumusunod sa Kanya, ni patak ng tubig, hindi tayo mapapagbigyan. Samantala nga tayo, di ba? Maghapon lang tayo hindi makainom ng tubig, hindi na tayo makahinga. Narito tayo sa Middle East, lumabas kalaan ng konti, maglakad sa tindi ng init ng araw. Naghahanap tayo ng tubig na malamig. Iwat mo sa impyerno. Ni isang patak ng tubig, hindi tayo mapagbibigyan dahil hindi tayo naging matuwid sa ating pamumuhay bilang mga anak ng Panginoon. Okay? Yung Great Tribulation, ito yung a future prophecy period of global suffering. Pag sinabing global, suffering ng buong mundo, hindi lamang ng Pilipinas, hindi lamang ng US, hindi lamang ng Saudi, hindi lamang ng Kuwait. World suffering. And there will be a divine judgment bago ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Sana po mga kamaestro
ay makahingi ako sa inyo ng paglalambing na itong live po natin ito ay inyo po i-share sa inyong mga wall, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapatid, sa inyong mga mahal sa buhay. Pakaalalahanin natin na ang lahat ng yaman dito sa mundo na ating inakwar, katanyagan, kapugian, mga ginto, mga sasakyan ay mawawala without us acknowledging and accepting Jesus in our lives. So yun po, if this is the first time na papanood niyo ako, I would love to seeing you on my other vlogs. Paano niyo po magagawa yun? Paki-follow, like, share po, at mag-comment din po kayo ng inyong stand, opinion, paninindigan, paniniwalang pang-spiritual. Open po ako sa inyong mga katanungan. Hindi po ako eksperto dahil hindi naman po ako pastor. Pero nagbabasa na po tayo ng Biblia. Dahil nga ang Biblia, ang pinakamatibay nating kasangkapan, gamit, behikulo, para makarating tayo sa ating tunay na citizenship. Ang maging citizen ng kalangitan. Sa paanong paraan? Hindi lamang sa paniniwala sa ating Panginoon, kundi sa pagsasagawa ng kanyang mga kautusan sa ating buhay. God bless everyone. Paalam na po.